po panawagan natin sa COMELEC lalo na yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw? COMELEC, simple lang ang panawagan ko sa iyo, Chairman George Garcia. Maglagay ka lang doon sa Annex B ng Resolution 11098. Sabihin mo lang doon, isang sentence. Huwag i-connect sa internet ang automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Period. Wala nang iba. Walang mawawala sa mga botante, walang mawawala sa COMELEC. Napakalaking question po, bakit ayaw ninyong gawing ito? Walang ibang paliwanag, alam nyo na ang sagot. Nakikiisa po tayo sa grupo ni Father Robert Reyes para sa isang tapat na eleksyon ngayong 2025. Sir, pa-explain lang. Yung sabi na kumbaga, wag i-connect doon sa may internet yung habang inaan yung process. Bakit po, attorney? Kasi kailangan nating i-assume na ang mga automated counting machines ay corrupted on the election day. Hindi natin sinasabi na corrupted or hindi. Pero bilang isang eksperto ng IT, kailangan lahat i-minimize natin ang lahat ng opening para madaya ang eleksyon. Wala namang mawawala sa atin kung disconnected sa internet yung voting machines on election day, hindi ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. Kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino mang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa niya na yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, wag nating i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Attorney, per se, yung paggamit ng automated counting machine, hindi ho kayo tutulong? Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng IT, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin, na kahinaan na pwede nating itama, pwedeng itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng, ng mga intriga, bakit ayaw ninyong gawin? Una po, tayo ay nakikisama sa kanyang panalangin, panalangin ng bayan na magkaroon ng maayos na eleksyon. Yan naman po ay nag-iisa tayo, iisa po tayo lahat dyan sa kaisipan at kalooban. Pero yung pong sinasabi na maglagay sa guidance, hindi automatically na po yun. Kapag wala doon sa guidance, ibig sabihin talaga pong wala po talagang nakakabit na internet at hindi kakabitan ng internet. Pagka naglagay ka ng internet, dapat nakalagay sa guidelines. Yun po yung nakalagay doon. So, es expressio unius, es inclusio alterius. What is deemed not included is therefore
excluded. Ganun po ang rule dyan at yan po yung alam na alam ng katulad niyang magaling at marunong na abogado. Na kapag wala doon, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng ilagay po yon. So, yung po sinasabi ilagay na sa guidelines, nasa guidelines po lahat, may annex pa nga po yung general instruction namin para sa mga board of election, para sa electoral board at saka sa board of canvassers, may naka-annex po yun. Naandun po lahat yung kanya pong hinahanap. Sure na sure po kami, katulad ng pinapanindigan namin, Diyos ang aming saksi, wala pong nakakabit na kahit na anong kable dyan sa ating pong machine, maliban sa saksakan sa kuryente. Kahit tanggalin nyo yung kuryente, gagana ang makina sapagkat meron siyang battery na lithium battery na pwedeng gumana ng 3 araw. So, lahat po sa demo natin, nagsimula po tayo ng demo ng machine sa buong bansa, December 3 to January 30. Kayo po mga nakasaksi, may nakita po ba kayo nakakabit na internet? O naalaman nyo bang may nakakabit na internet? Kinakabitan lang po siya ng dongle kapag nag-print na ng siyam na election returns at pagkatapos tsaka siya kakabitan ng transmission. Either gagamitin yung mismong SIM card ng mga kilala natin telcos ng Smart Globe o kaya dito o kung hindi naman doon sa ating Starlink. Pero yung lang po ang pagkakataon nakakabitan at at that time nakapag-imprenta na po. Kaya po pasensya na pero yung po kasing sinasabi niya na magtatransmit muna bago imprenta, hindi po yun na nakalagay sa rules. Imprenta muna ng siyam na election returns, paskil nung isa na pang siyam para makita ng lahat, tsaka po siya magkakabitan ng pang-transmit ng result. At hindi po ito gumagamit ng public network, private network po ang ginagamit para masigurado na ito ay walang interference sa kahit na ano. So yun lang po naman. At yung pong kanyang imbitasyon ng pakikipag-usap, open na open po ang COMELEC. Yun nga po yung aming sinasabi. Sana nga po, bago siya nagpalabas ng mga video, yung sinasabi niyang kaya pong mahak, etc. Sana nga po nakausap kami. At sana nga po naobserbahan din niya mismo yung makina habang ito ay dinedemo sa kanilang lugar, dyan sa bandang probinsya ng Isabela. Total na i-demo naman po yan ng mga election officer natin sa iba't ibang barangay po dyan. So kami po, open kami sa lahat. Whether tumutulig sa amin, nakikriticize sa amin, hindi naniniwala sa pinaggagawa ng COMELEC, kami po ay very much willing to sit down with them and discuss. Pero wag naman po yung kaagad na, ang sa amin po kasi, siya po kasi ay lawyer. Diba? Lawyer po siya. At mukhang napakagaling na accountant. At sabi nga po niya, IT expert po siya. Di ba ba, nagtrabaho siya sa pinakamagaling na accounting firm sa buong mundo. So, siyempre po, mas mataas ang expectation namin na sana wag naman tayong mag-create na impresyon na parang tama yung sinasabi natin because that is misinformation. Nilalabanan nga po ng COMELEC at ibang ahensya ng pamahalaan ng misinformation, disinformation at saka fake news. Kung tatahimik po kami, di ano na lang nangyari ngayon? Lahat po ng mga makakapanood sa nilabas ng video maniniwala na kaya nga palang mahak ang ating pong machine, kaya nga palang gawa ng paraan at kaya mamaniobra kung hindi po kami nag-action kaagad. Bilang panghuli, tayo pong lahat ng mga mamamayan ng bansang to, pag po tayo ay hinahamak ang pagkatao, ay hinahamak ang ating pong karangalan, pangalan, niyuyurakan ng ating pong dangal, hindi po ba meron tayong batas sa libel, sa oral defamation, at cyber libel na pwede po nating i-avail at magkaso. At least po yun po yung legal process, yun po ang ginawa ng COMELEC. Hindi po namin dinaan sa kung saan-saan o nagbatuhan na lang kami ng putik sa media o sa publiko. Mas maganda po yung ganun para na itutulong natin sa sambayanan, ito ang tamang proseso na ginagawa kapag ang iyong karapatan ay natatapakan o nayuyurakan.